This time, you will practice to operate with unlimited possibilities. Iriri-program mo ang sarili mong kaisipan from old limiting beliefs to unlimited possibilities. Hindi mo nalilimitahan ang pag-iisip mo. Sasanayin mo ngayon paniwalaan na lahat posible. Makapangyarihan ang ating kaisipan. Makapangyarihan ang bawat salita na lumalabas sa ating bibig. At makapangyarihan ang ating nararamdaman. Dahil ito ay nagmumula sa ating puso. Then, that fear, doubt, at yung kapos na paniniwala, i-release mo na yan. Fear is the opposite of love. Fear is false evidence appearing real. Nagiging totoo ang fear kung siya ang mangingibabaw sa'yo. They are using fear to manipulate us, to poison our minds. Doubt is the opposite of trust and faith. Lack is the opposite of abundance. Mas sanay tayong maramdaman yung negatibo. Mas madali natin paniwalaan at damhin, iproseso sa isip natin ang mga negatibong bagay. Kaya naman, lagi mong pairalin ang pagmamahal sa puso mo. Isipin mo na magmula ngayon, wala ka nang dapat katakutan dahil nasa bahagi ng iyong pagkatao, si God. Kayo ay iisa, nasa iisang katawan. You consider your body now as your temple. You have to take care of it. You have to love it. You have to believe in yourself. Stop doubting yourself. You are meant to live with abundance. You deserve to live in peace. Mula nang ipinanganak tayo, bahagi na ng ating pagkatao si God. Kasama natin siya sa journey natin dito sa mundo. Literal. Sinanay lang tayo na nasa langit siya, nasa malayo siya, pinapanood tayo, which is part of the programming. Yung tinuro sa atin, nahuhusgahan tayo ni God, ay para lamang tayo matakot, mabuhay sa guilt. Imagine all your life natatakot ka. Hindi nagiging lubos ang kapanatagan sa puso natin dahil alam naman natin na hindi tayo perpekto. And we don't have to be perfect. Ang God na pinagmulan mo, na bahagi ng pagkatao mo, hindi ka huhusgahan. Danasin mo man ang mga pagsubok, yon ay upang ilabas mo ang tunay na ikaw, ang tunay mong lakas at kakayahan, para lubusan mong makilala ang iyong sarili. Kaya ang unang challenge, paano mo pagtitiwalaan ang sarili mo? Kaya ko ba talaga? Sapat ba yung lakas ko? Kaya ko ba iligtas ang sarili ko? Paano nga ba mahalin ang sarili? Sa umpisa, nakakatakot. Pero kung yayakapin mo ang bagong yugto na to, kahit hindi mo alam ang mga mangyayari, kahit gaano kadilim ang tatahakin mong daan, dito magsisimula ang iyong tapang at lakas. At kapag natuklasan mo na ang sarili mong lakas, kapag natuto kang pahalagahan ang sarili mo, hindi ka na basta-basta matitibag. Ikaw mismo ang magiging liwanag sa dilim. Ikaw mismo ang magiging ilaw sa tuwing tatahakin mo ang madilim na daan. Masasabi mo sa sarili mong, kaya ko pala. I am now unshakable. I am unstoppable. Of course, hindi ganun kadali. Dadaan ka talaga sa mga pagsubok. Pero again, hindi para pahirapan ka. Ilalabas ng bawat pagsubok ang tunay mong lakas. Mas makikilala mo ngayon ang iyong sarili. Mas mamahalin mo ngayon ang iyong sarili. Kaya sa stage na to ng pagtuklas sa iyong sarili at sa mga dapat mong malaman, kailangan mong magpakatatag. Tignan mo ang bawat pagsubok
na positibo. Tignan mo sila as teachers na may lesson na itinuturo sa'yo. Remember, you don't have to be perfect. It's fine to make mistakes. Sa mistakes ka matututo. Ang perfection, walang growth. You don't have to be perfect. God will never judge you. But make sure na babaunin mo ang mga bagay na matututunan mo sa bawat pagkakamali. In every situation that you will feel small, that you feel so negative, there are ways to release those negative emotions. Then, sasanayin mong maramdaman ang positive emotions na magdadala sa'yo in a high vibrational frequency. Uulitin ko, bakit ba natin kailangan maging positibo at mag-operate sa high vibrational frequency? Una sa lahat, ito talaga dapat ang buhay na meron tayo sa planetang ito. Pero may mga lumikha ng programming para makontrol tayo. Kailangan natin kumawala sa control nila. And that is by raising our frequency. Releasing the old belief system na itinanim nila para makalimutan natin kung sino tayo at kung gaano tayo kalakas. You are not actually changing. You are remembering the real you. We are going to align ourselves sa tunay nating pagkatao at mga bagay na inaasam ng puso natin. Normal naman ang makaramdam tayo ng lungkot, ma-disappoint, mainis, magalit. Sa mundong to, may opposite sides, may polarity. Life is not perfect naman talaga. Pero, hindi kailangan magpakalunod sa lungkot. Hindi kailangan magpakain sa galit. Yan. O magpasakop sa kaba na nararamdaman mo. Siya nga pala, hindi toxic positivity yung aaralin natin. Kailangan mo maging authentic sa sarili mo. Remember, authenticity is the highest frequency. Kaya nagiging toxic lang ang positivity kung iba yung sinasabi ng bibig mo sa nararamdaman mo. Alam nyo, posible ito makamit, lovely souls, spiritual warriors, dahil I am speaking about my own experience. Nagawa kong maging normal ang payapang puso. Kahit ano pang pagsubok yung nakikita ko sa harap ko or anumang negatibong bagay, hindi na basta-basta naapektuhan. Dahil maganda ang pananaw mo, iba na yung pagtingin mo sa buhay. Na kung maapektuhan ka man, alam mong maganda ang idudulot ng bawat karanasan. Alam mong may dahilan yun. Kaya hindi ka nagtatagal sa madilim na estado. Alam mo kung paano makawala sa dilim. Na minsan, ang dilim, na-appreciate mo na din. Yes. Dahil alam mo ang pakiramdam na masilayan ng liwanag pagkatapos ng dilim. Para kang nabunutan ng tinik. Para kang bagong silang every time you overcome challenges. When you start to operate in a high frequency, swerte at oportunidad ang kusang lalapit sa'yo. Magiging maganda ang flow ng abundance at money sa buhay mo. Magkakaroon ng payapang puso. Kasi mauunawaan mo na kung ano ang kahulugan ng money sa buhay na to. Money is also energy. Hindi naman talaga money ang gusto natin. Yung energy na binibigay ng money ang hinahangad natin. Na kapag may sobra ka or sapat, nagiging panatag ka at masaya. Kapag wala or kaunti naman, sobrang lungkot mo, wala kang sigla. 'Di ba? Minsan umiinit pa agad yung ulo mo kapag
pag walang pera. Money is energy. Malaki ang epektong binibigay nito sa buhay natin. Kaya pag sobra-sobra ang pera sa isang tao, 'di ba? They feel powerful. Proud po ako i-share ang mga bagay na natutunan ko at pinagtrabahuan ko po ito. Inner work, shadow work, self-healing, meditation, grounding, nag-take ng courses. Opo. Inaral ko po yung mga bagay na to sa iba't ibang guru or masters. Inalam ko. Sobra po akong interesado. In-apply ko sa sarili ko ang iba't ibang techniques at hindi lahat mag-work sa'yo. Na para bang skincare na depende sa skin ang epekto. Kaya mismong experiences ko din ang naging teacher ko. Although malaki yung naging parte ng mga coach na nakilala ko. Naging gabay sila. At lalong malaking tulong ang gabay ng aking spiritual team. Angels, archangels, at spirit guides. My ancestors, yan, they also guided me. Most of all, my higher self and the God within me. Ngayon, ang aking lakas at tapang nagmumula sa aking kaibuturan. It's from within. FYI, I didn't ask for proof right from the start. I simply trusted the process of this journey. I started to trust my intuition. I used discernment. I just opened up my heart, my mind, my soul to this. Now, I am just in the energy of receiving. Yung tipong source, God, universe, I am ready to accept all the best things that you can offer by being in the frequency of gratitude. I always appreciate everything, small, big, or anything in between. Lahat ina-appreciate ko. At totoong ang daming dumadating na mga bagay na ipinagpapasalamat ko. Totoo po siya. And because of these, life feels better. Life is so lovely.